Bro, bro, bro. Sobrang fed up na. Mahirap mag Philippine loop. Grabe. Physical, emotional lang dudurugin sa'yo. Na. Ako na magsasalita kasi alam nyo yan, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nagkaaway-away kami lahat. Okay, palabas na tayo ngayon ng Marawi City. Thank you, come again. At magpapagas na rin tayo. Full tank pa rin tayo. Hindi natin alam kung may gasoline station sa dadaanan natin, di ba? Iba na yung sigurado tayo. Doon tayo sa kabila. Bro, full tank bro ha, special. Wala na? Unleaded na lang, ayos lang. Pahingi kami, resibo. Thank you. Oo, kailangan. Singputan na mo. Ewan ko ba bakit kapag hindi naman tayo nabasa, no? Jacket lang naman nabasa sa atin. Pero kapag nauunan ng tao, para tayo mga ewan, nagkakanda paos, uubuhin, sisipunin. Manto ko, ano? Matawa ko na singput. Mamaya madala ka. O mamaya pag uwi para setable tayo bro sa hotel. Oo, kailangan yun. Hotel? Pier lang. Sa pier pala tayo, hindi pala tayo sa hotel matutulog. Bro, ano kaya itong papasukin natin? Anong lugar yan? Ay, hindi pala. Akala ko papasok tayo dun sa loob eh. Kakanan pala. Oo. Ay, teka lang. Sira pala yung napuntahan kong kalsada na nasa kanan. I love my wife. Nakalagay dyan bro. Kita mo? Ayun, I love my wife. May tulay. Oo. Bilang tulay. Love mo wife mo? Oo. Ako din. Okay. Border control checkpoint. So, palabas na tayo ng... So, palabas na tayo bro ng I don't know! Nakalagay eh. Namiliit yung ko, utak ko. O, tara. Facing tayo, 120. Hindi ko pa rin talaga alam kung nasaan tayo ngayon. Sige, tuloy tayo. Ako ang nasa unahan. Nagkataon lang na ako yung nakamaps ngayon, kaya ako yung nasa unahan. Sana hindi tayo abutin ng ulan. At yung sa unahan natin medyo madilim. So Marawi, pagkalagpas mo ng Lanao, tapos Marawi, tapos Lanao ulit. Di ko alam kung Lanao del Norte or Lanao del Sur na tayo ngayon. Tingnan natin mamaya. Ingat-ingat lang tayo. At basta ang kalsada, makakarating din tayo sa ating paroroonan kahit hindi tayo bumabakbak. May prutasan. Kahit ganito yung pinagdadaanan namin, ninanamnam namin to. Yakap namin yung aming mga kapalaran sa kalsada. Lahat ng mga pinagdadaanan namin. Kahit wala na kami sa Cotabato City, is nakikipag-communicate pa rin kami kay Miss Bella. Sadyang ganito daw talaga dito sa Marawi area. Natataka ako kung bakit bigla na lang dumilim. Yun pala, malapit pala tayo nasa mataas pala tayong area. Nasa kabundukan tayo. Kaya ganito yung panahon dito. Malapit sa ulap, syempre. Tapos, ayun nasa bundok tayo. Tapos kapag nakababa naman daw tayo is gaganda naman yung panahon. Tara, ninja moves tayo. Sundan natin itong mga to. Yeah! Oh yeah. Yung pag singit mo dito, wala na pala sasakyan. Ano ba yan? Tama nga, pababa nga tayo ng bundok mga first timers
Ganito feeling pala na nasa harapan. Sorry. 2 yellow lane. Puyo na ang ating kalsada. Thank you Lord. Putol si John Fox. Lanao del Norte pala to. Parang Lanao del Sur tayo kanina. Sana tama ako. Hello bro. Eh bro, Nakita ko na. Lanao del Norte. Lana del Norte. Oh, Lanao del Sur tayo kanina. I'm sure ibig sabihin, South. Siguro, kasi nagsisimula sa S eh. Kaya nga, yun din nasa isip ko eh. Tsaka Norte, North. Oo. Eh yung security natin bro, ang iniisip natin. Yung security natin. Ano? Hindi ba bundok tong dadaanan natin? Ano bro, JM? Doon daw bro. Baka bundok to bro eh. Kaya nagdukot ng cellphone. Titingnan niya yata. Wala, nangyayari sa cellphone ko. Nahihirap na. Mas mabilis kasi doon bro. Kaso, matatagdagan tayo bro ng medyo mahaba-habang biyahe. Tsaka Pero- Dito, sa way na to. dito, mas malayo ito, pero doon tayo sa safe. Safe to bro dito. Kasi, alam ni JM to lugar na to. Huwag tayo makipagsapala doon bro sa kabundukan. Kaya nga. Okay lang matagdagan ng kilometrahe natin. Basta makarating tayo ng walang mangyayari sa atin. Kasi sigurado, abutin tayo ng gabi dyan. Okay lang. Isa naman nangangamba tayo doon sa dadaanan. Hindi natin kailangan ng mabilisan na biyahe. Doon tayo sa safe. Yes, bro. Uy, ganda. Anong lake to? Dagat, di ba? Lake. Di bro, lake yan bro? Lake. Oo. Kaya na yung Lanao Lake. Kanina pa yung Lanao Lake. Baka lake ng Lanao del Norte to bro. At Baka. tapos lake ng Lanao del Sur yung kanina. Oo. Pare. Oo, no? Ganda eh. O yan, ano yan? Pink month ulit yan? Okay, explain ko lang kanina. Hindi namin nasunod yung mapa, yung tinuturo ni Maps na daan. I mean, on the way, going to the port. Kasi ako kanina yung nauna, si Bro JM na yung nag-take over sa unahan. Kasi kumakaliwa yung yung mapa. And then doon kasi sa maps ni Master JM is hindi siya tulad na ganito. Nalalaman mo kung malaking kung malaking landmass ba or kabundukan ang nadadaanan. Eh syempre, huwag tayong dumaan doon. Pare-pareho kami lahat dito sa lugar na to at walang nakakaalam dito. Ang may idea lang dito, medyo may idea lang talaga sa lugar na to, si Master JM dahil nadaanan siya dito before. Doon tayo sa safe na daan. Total, yan naman ang binilin sa atin ng mga kaibigan natin from Cotabato na syempre, mag-ingat pa rin tayo hanggat makarating tayo doon sa port. So, iwas natin ang sarili natin sa mga posibleng mangyari. Kasi kabundukan yun. So, malamang kami lang mamayang anim ang dadaan doon sa kabundukan. Hindi natin alam. So, ngayon, mahaba-haba itong babayahin namin. Siguro, nadagdagan ito ng mga 30 to 40 kilometers. Pero ayos lang. Okay lang bumiyahe ng mahaba kaysa sumunggab tayo dun sa lugar na kabundukan. Mahirap na. Ayos mo bro. Sunsetting, coastal roading. Coastal Road Gaming. Ganda. Sakto ano? Oo. Sunset. Tapos bankingan na ganyan, magandang kalsada. Ayan bro. Tapos biglang ganyan. Welcome to the jungle. Woo! Buti na lang may katsikahan ako dito. Ako rin, kahit pa paano, nawawala yung antok ko. Yung inip po. Uy, ano yan bro? Ay, alam ko tong lugar na to bro. Alam mo na? Oo bro, itong building na yan. Yan. Oh. Yan yung headquarters ng bro, Voltes 5. Yan ba yun? Oo. Ba't hindi na sila lumalabas ngayon? Wala na, luma na yung Voltes 5. Baka nandiyan pa. Baka nandyan pa yan, kalawangin na si Voltes 5. Namimili pa ng 5 karapat dapat. Oo, mahali. Mahali tayo, kaso hindi tayo pwede bro. Bakit? 6 tayo eh. Alam tayo? Oo. Okay, so dito sa mapa nakikita natin, andito tayo ngayon. Puro coastal road ang dadaanan natin. Yun o. Ang habang coastal road. Magsawa tayo. Pinapakanan nga tayo dito. Oo nga eh.
Pero dahil sa... Diretso yan, diretso lang, di ba? Oo. Shit, dadaan pa rin tayo ng ano. Hindi, mas safe bro na dumaan tayo bro ng coastal. Hindi ko alam pa, saan ang daan? Ano ba yung inano natin? Ang kulit. Kasi bundok kasi talaga to bro. Alam ka. Ano nga, Lapitan Port, no? Tara, let's go. Lapitan Horror Port. Hello. How are you? Poor connection na. On the way na si Daddy ngayon papunta sa port, patawid ng Visayas. Pero connection to. Mahina ang signal na. Bro, ipit ako. Hello, nak. Mahina ang signal, nak. Oo. I love you. Pa. I love you. Love you. Malapit na Love you. Love you. Malapit na tayo magkita ulit. Grabe naman to dito. Woohoo! 6:33 PM. Meron pa tayong 4 hours and 28 minutes. 7:01 PM. Nasa biyahe pa rin tayo. May 3 hours and 27 minutes pa tayo. Tatatlo na lang kami. Ako, sila Sadik, si Bro JM at si John Fox. Pero tuloy ang laban natin. Lakasan na lang ng loob to. Talagang woo! Laban. Mga bro, Tumigil muna kayo. mga bro. Ay, hintuan muna tayo. Antayin natin si Bro JM. Apat na lang ulit tayo bro eh. Sige bro. Andito na si sige bro. Andito na. Mga bro, kayo muna, ako sa buntot. Si JM sa unahan. Kayo yung dalawa sa gitna. Ako sa likuran. Kain muna kami. Start over, kain. Kain muna kami, mahal. Kumain muna, kakain din muna kami ni Jane. Oo, sige. Sige, I love you. Talaga Love kita you. mamaya. Sige. I love you, I love you. Sabi, bye-bye. Ano to bro? Lanaw? Lanaw po. Lanaw. Tubod. Pero kanina bro, naglanaw kami, tapos biglang pumasok ng Marawi, tapos naglanaw ulit. Ano yung unang lanaw? Lanaw po. Del Sur yung bro, Del Sur. Del Sur. Ito, Del Norte na. Norte po to. Tama nga yung ano namin ni John Pax. Okay. Meron pa kaming 3 oras yata, tsaka 20 minutes bago marating namin yung Tapitan. Bro, anong pangalan mo bro? Mark Anthony Omandam. Ayun, shoutout kay bro Mark Anthony. Shout out sa YCP family by President Angel Mercy. Yamaha Sniper. Yes po. Yeah. Yamaha Sniper Club Philippines. Club Philippines. Yamaha Sniper Club Philippines. Shoutout po sa inyo. Ayan, nag-dinner na kami. Ride safe. Ride safe mga kagulong. Kami ang umubos ng mga natirang pagkain dito. Medyo nagkakaroon kami ng konting hindi naman problema eh. Siyempre bago tayo sa daan. Medyo nakakagulat yung mga kalsada kaya hindi kami makapagpatakbo ng mabilis. Kahit na maliwanag yung ilaw namin kasi Bisita. may mga luwak-luwak, Mga Pilipino. malalalim. Talagang umuuntog yung shocks ko kahit mahaba yung play ng shocks ko. Kaya much more yung mga kasama ko, di ba? Kaya takbong safe lang tayo. Tsaka dadaan tayo sa mga safe na mga lugar. So mararating natin yan. Kahit sabihin natin alas 11, alas 12 or alauna tayo makarating, basta safe tayo makarating. Tsaka medyo may mga options kasi na madadaanan tayo na mas mapapabilis yung biyahe sana. Pero yung safety natin ng medyo kailangan natin isipin. So magko-coastal road kami hanggang coastal road. Babaybayin namin yung kahabaan talaga ng coastal road para safe. Diba bro no? Ay, saan si bro?
Ay, busog. So ayun, busog na kami. At pahinga lang konti at tuloy na ang biyahe. Okay, tapos na kami mag-dinner. Tuloy na kami. 4 na lang kami. Hello. Hello bro. Hello. Si John Pax yung mauna. Kaya ba natin i-connect tayong 4 bro? Kaya naman. Ano, connect tayong lahat? Naka-recharge na yung ano mo bro? 50%. 50% kaya yan? Malinaw tayo. Okay. Okay. Si John Pax sa mauna. Ako susunod. Si Nick! John Pax! Ako! Ikaw! Si Bro JM sa likuran. Kailangan sa likuran siya. Okay, para nakikita doon niya tayo. Let's go to the Pitan Port. Let's do this, boys! Time check. 8 p.m.? Yes, bro. Okay. Bye-bye, mga bro! Bye-bye! Ayan. Hop. Kailan, may motor pa. Okay. Bro, yung takbo mo ha. Kung ano yung kaya mong takbo, yun yung takbo natin. Sige. Hindi kami susunod sa'yo. Let's Okay. go. Huwag na sanang umulan, Lord! Ingatan mo kami, Lord! At madilim bro, ang dadaanan natin bro. Kaya nga eh. Kailangan si Bro JM bro nasa likuran. Di daw siya pwedeng sa harapan. Okay, sige. Para nakikita niya tayo. Aywa. Lord, ingatan mo kami sa biyahe namin. At bago sa amin itong dadaanan namin, bago kami dito sa lugar na to. At hindi namin mapagkaila na ninenervyos kami. Ninenervyos din ako, bro. Ako din bro. Basta itakbo mo, yung takbo kung saan ka kampaneng takbo, yan yung takbo mo bro. Kami mag-adjust dito sa likuran. Sige, thank you. Okay. Mga first timers, tuloy tayo ha. Update ko kayo kung nasa na tayo. Kumaano yung ano ko, kalangitan, may parang kidlat-kidlat. Saan si Bro JM? Susunod lang yan. Meron pa tayong 163 kilometer. Energy check 75. Ay, nag-green na pala. Let's go. Kaya. Mararating natin yon. Motorin natin 2. Update ko kayo mga first timers ha. Gawa natin ng interval. Kung 3 hours to, every hour ay yun ang update natin kung nasan tayo. Bro, naka-high ka? Nakalo. Naka-low? Oo. Sige. Basta pagka kita ko naman, nilolo ko naman. Oo. Huwag ka masyado bro, ano bro, bumuntot sa sasakyan. Okay. Kasi baka may bumulugan na ano na lubak sa'yo. Okay, sige. Distansya tayo. Lugi tayo sa mga yan. Ayun. Mahaba. Tuwid. Tuwid. Wala naman kasalubong. Okay. Diretso. Okay. Kasalubong na. Okay, Oo, pasok ka. Papasok ako. Okay. Okay, update kung nasaan na tayo. Ano to? Linamon, Zamboanga Road. My God, 4 na lang kami. Ilan ba to? Tatatlo kami. Si Master JM nasa ulihan. Si Master JM nasa likuran lang yan. Nakabuntot lang. John Pax sa unahan, ako sa gitna, tsaka sila sa dig. Si Master JM ay nandyan yan sa likuran yan. Nakailang checkpoints na kami at pinapara talaga kami. Hinahanapan kami ng lisensya. Siyempre matik naman yan. Sa tingin question kami kung bakit kami nag-ride ng gabi, kung saan kami galing. Na-explain naman namin lahat. Tapos pinagbibigyan naman kami. Kanina pa kami kinakabahan kasi from yung town to town na talon nung biyahe namin, talagang bago kami lalabas kami sa isang town, papasok na naman kami sa isang madilim na lugar na bago lang din sa amin, na ninenervous ka, kinakabahan kami. Pinangahawakan na lang namin na yung sinabi nung pinagkainan namin kanina na safe yan, dire-diretso lang kayo, walang hihinto sa madilim, dire-diretso lang.
Yun na lang pinangahawakan namin na kahit paano doon kami safe. Sa biyahe sa gabi, lalo na hindi natin kanan bro, kanan. Kanan. Lalo na bago tayo sa lugar na hindi natin alam. Ano yun? Bakit? Sabi mo kanan. O kanan, dire-diretso lang. Ano ba? O kanan. I love Aurora. Ikaw ano, pag kanan, kaliwa sa'yo, no? Nalilito ko minsan eh. Kaya sabi ko kanina, kaliwa, no, nung pagkas tayo, biglang kumanan. Hindi bro, may nagbigay sa akin bro ng tip bro na kapag sa gabi, lalo na hindi mo alam yung yung kalsada, at least bro, ang tingin mo bro sa kalsada, imaginein mo bro na merong at least 3 o 4 na kotse. Ganun ang tingin mo sa kalsada. Na parang ano siya bro, in between siya bro ng horizon tsaka yung sa ilaw mo sa harapan. Kumbaga nakikita mo na agad yung lubak sa unahan mo. Parang natatansya mo, parang nasa center of ano ka. Basta ganun, hindi ko ma-explain eh. Nagindahan ko, I get. Oh, tingin sa malayo pero hindi sa sobrang layo. Oo. Ganun. Kasi may lubak din minsan eh. Oo. Tsaka yun nga, yung iwasan yung bubuntot ng dikit sa mga sasakyan kasi hindi natin alam. May lubak sa ilalim ng kotse eh, di ba? 4 gulong nila. Tapos meron palang lubak sa gitna. Tapos ikaw nakabuntot sa likod. Boom! Di ba? Oo. Ganun mangyayari. Yung mga ano lang naman, mga tip yan. Instances. Sana ba tayo bro? Anong lugar na to? Ang lugar ko. Nakasilay din ng liwanag bro. Yeah, may mga tao-tao na rin. May mga tao, mamaya ulit. Down to our next So, pinakita ko din. So, down to our next madilim na ano. Ayan na naman bro. Nagtataas ang balayibo ko gagi. Eto na naman tayo. Let's go. Yan, wala na naman kailaw-ilaw. Okay, ano? Tiwala lang bro. Nag-pray naman tayo. Tataas ang balayibo ko. Kuya, solo nga lang eh. Chill lang diba? Grabe yung dilim mo. Grabe bro. Sakto yan. Ay, Sigsag to bro ha. Alalay ha. May mga sa mapa medyo bula-bulati to konti. Tapos sige. may mga siku-siku yan. Nako. Diyan, ingat maigi. Dahan-dahan lang. Bundukan tong kaliwa, ano? Parang hindi naman bro. Tsaka lang ha. Tataas eh. Ay, takti bro. Oo bro. Bundukan. Papundok tayo. Nasa si bro Hindi. JM bro. Sige bro, tuloy lang. Basta ano bro, tamang speed lang ha. Okay. Ingat sa kanan, di bangin pala tong kanan. Siguro, parang Dahan lang. dahan lang. Kinakabahan ako. So kaya si bro JM, Wala ba sa likod? wala. Hindi naman tayo pwedeng huminto dito bro. Ay, sino bang hinundo rito? Nakakatakot. Ay. Tingnan. Gigit na tayo bro sa kabundukan bro. Wala. Dilim? Taas ko ilaw ka. Sige, taas mo ilaw. Yan? Yan. Okay. Tayo naman yung dumadaan dito eh. Pambihira. Ayan. Sa loob. Okay. Baba muna. Okay, taas ulit. Okay. Isipin mo, alam ba, dito, solo ka lang, tutuloy ka pa? Hindi bro, bago lumubog ang araw bro, nasa hotel na ako. Oo, kahit siguro ako din, nahanap na lang ako ng gas station, doon na lang ako matutulog. Oh, grabe, dilim. Yeah, bro. Yan, ayan, may kasalubong. Ay. Kanan ha. Lord, thank you sa ilaw. Ano? Decision tayo? Antayin natin si Bro JM? Sige, antayin natin. Huwag dito. Huwag dito. Pag Tayo sa may liwanag na. sige. Nakakatakot dito. 140 kilometers na lang bro. 114? Okay. Tiwala lang. Huwag na lang natin bantayin yung ano natin. Kaliwa yan bro ha. Kaliwa yan. Kaliwa. Oo nga, kaliwa. Tapos ano yan, dire-diretso lang. Oh.
Yan, diretso lang yan, mahaba-haba. May aso. Daming aso, no? Dami aso nga talaga. Ay, baka biglang tumawid eh. Oh, Bro. Okay, tuloy na tayo. Nahinto kami ng halos 2 oras para magantayan. Buo na kami. Magkakasama na kami. Nauna yung isa sa amin. Kami ko na nagkaroon lang kami na mga misunderstanding na mga hampas loopers sa biyahe dahil din siguro sa hirap ng biyahe at pagod kasi hindi talaga madali. Maliban sa nag-ride kami, may mga kanya-kanya kaming dalahin. Syempre may mga iniwan kami sa bahay. Yung iba sa amin, iniwan namin yung mga anak namin, mga mahal namin sa buhay. Lahat naman kami hindi namin na mapagkakaila. Yan, napapansin ng mga viewers na kung bakit kami nagkakaiwalay na hindi magkakasama dahil hindi kami nagkakasundo sa takbo namin dahil sa syempre mga differences ng klase ng pag-ride namin, mga ugali namin. Pero isa lang masasabi ko, ito yung mga ganitong bagay ang magpapalakas sa hampas loopers. Yung mga ganitong klaseng instances na hindi pagkakaintindihan sa isa't isa sa biyahe. Kasi talagang packet pa lang kami ng Visayas, talagang yung pagod namin, yung struggle namin sa biyahe, talagang sobrang hirap talaga. Sa araw-araw na tinatakbo nyo na inuulan, na kung ano-ano aberya ang pinagdadaanan namin, yung iba na aksidente sa amin, ay talaga na fed up na rin ang lahat dahil sa pagod at miscommunication. Pero to make the long story short, okay na, pati-pati na kami. Kailangan na namin i-save si Bro JM. Hahabulin namin siya sa pier dahil sa misunderstanding namin. Aminin ko na, ako na magsasalita kasi alam nyo yan, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nagkaaway-away kami lahat dahil sa pagod na rin. At nung nagkaroon kami na nagka-clash kami, ay bigla na lang umalis si Bro JM at iniwan kami dahil siguro ayaw din niya na nakikita na grupo nag-aaway-aaway kami. Pero okay na kami. Kailangan namin habulin si Bro JM sa pier para i-save namin si Bro. Hindi magiging buo ang hampas loopers kapag isa sa amin may nabawasan. Kaya itong biyahe na to is biyahe ito para i-save namin si JM Travel Motovlog, para maging okay kami lahat. Sobrang hirap. Lahat kami may dala. Sabihin nyo na kung iyakin ako, pero sa mga oras na to, paakit pa lang kami ng Manila, ng Visayas. So sobrang torture na yung mga dibdib namin. Torture na yung mga puso't isipan namin dahil sa pagod, sa pagkamis sa mga pamilya namin, pagkamis ko sa pamilya ko, pagkamis ko kay Ana,
Pagka-miss ko kay Prisha, iniisip ko yung negosyo. Sobrang fed up na. Mahirap mag Philippine Loop. Grabe. Physical, emotional lang dudurugin sa'yo. Abulin natin si Bro JM. Dahil hindi ako papayag na mawala ng isang JM Travel Motovlog ang Hampas Loopers. Aminado kami na hindi kami yung perfectong grupo tulad ng ibang grupo dyan sa mundo ng pag-motovlog. Maaaring nagkasundo-sundo kami gawin yung Philippine Loop, pero hindi pa ganon nagkakasundo yung mga kanya-kanya naming ugali, yung mga kanya-kanya naming facing. Kaya nakikita nyo, minsan lang kami nagkakatabi-tabi sa kalsada dahil nag-a-adjust kami. Siguro inallow na rin ni Lord na mangyari yung ganito, na magkaroon kami ng ganitong pangyayari na hindi pagkakanawaan hanggang umabot sa point na halos mula pa lang dito sa dulo ng Mindanao mabubuwag na yung Hampas Loopers. Dumating na sa point na gusto ko nang bakbakin mag-isa yung Visayas to Luzon para lang makita ko yung anak ko. Dahil every time na may pinagdadaanan ako at may dinadamdam ako, wala akong ibang gustong makita ko na yung anak ko at saka si Prisha at yung nanay ko at mga kapatid ko. Sa ngayon, sobrang sorry kung nag-iiwan. Ang hirap talaga mga person. Sobrang hirap talaga. Mas pagod yung damdamin namin, isipan namin kasi katawan namin. Namimiss ko na yung anak ko, pero ang layo ko pa. Laban. Gusto ko maging proud sa akin yung mga mahal sa buhay ko. Diretso na tayo ng port. Habulin natin si Bro JM. Takte, di ko inaisip na ganito kahirap to. Okay, welcome to Malabe. May 2 oras pa tayong babakbakin papunta sa pier ng Dapitan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. 11:45 na lang gabi. 5 minutes na lang, 15 minutes na lang, alas 12 na. Nagsisasamaan ang mga pakaramdam namin kasi may mga moment kanina sa biyahe na kahit maulan sinuong na namin dahil nga para marating lang namin yung destination namin ngayon. Dito tayo, hindi ko alam kung anong area na to, kung nasa taas ba tayo ng bundok kasi ma-fog ngayon dito sa dinadaan namin. Bulit malakas, malamang hindi nakikita to sa video, pero biglang lumamig yung panahon dito, mababa ang ulap, mahamog talaga. Ayun o, sobrang hamog o, grabe. Ito ang purpose ng kulay dilaw na ilaw, para sa mahamog na lugar. Tigil tayo, umuulan. Grabe. Nakasilong muna ako dito sa kubo. Si Bro JM andun sa isang waiting shed, natutulog. Okay, resume ang biyahe. Okay, kana kaming lahat. Buo na kaming ulit 6. Grabe na yan to ko. Okay, ang gagawin namin since wala rin palang barko na available ay may hotel dyo bago mag-pier. Pero bro, mag-check in na lang muna kami
Tapos magpapahinga na maayos. Yung mga napag-usapan namin tungkol sa facing namin. Yan, napag-usapan na rin din namin na medyo iklian namin yung biyahe namin sa araw-araw. So yung mga riding days namin, di na kami babakbak ng sobrang basta ang goal, kung maaga man ang alis namin, dapat by 6 PM ay makapagpahinga na kami. Kumbaga nasa hotel na kami, may time kami para relax, diba? Para enjoyin yung stay namin sa pahingahan. Kasi ang mga nangyari kasi sa amin, talagang katulad ngayon, alas 2 na, bumabakbak pa rin kami ng kalsada. So talagang burnout na yung isa't isa sa amin, na nagka-cause ng lahat nananahimik na lang. Tapos kumikimkim na ng sama ng loob dahil gusto mo pahinga na. Tapos yung isa gusto pa bumakbak. Tapos parang ganun ba. Kumbaga yun ang naging problema namin, yung miscommunication. Kasi syempre iba-ibang karakter, iba-iba ang limitasyon, iba-iba ang kayang ibigay. Kaya nagkamap kami na nag-usap kami na mag-meet halfway kami. Kumbaga kung ano yung kahinaan ng bawat isa. For example sa akin, na talagang pag ganitong oras na dapat natutulog na ako kasi hindi ako pwedeng napupuyat. Talagang yun ang pinakabawal sa akin, yung napupuyat ako, kasi nagkakasakit ako, bumababa yung immune system ko. Yung iba hindi rin po pwede, mga ganun ba. So iintindihan ng lahat yun. Ganun din sa ibang member ng Hampas Loopers. Kumbaga hindi man ang maganda ang nangyari kanina sa amin, siguro inallow din ni Lord na mangyari to sa amin. Yung ganito na umabot talaga kami sa point na sumabog na yung bawat isa. Kumbaga siguro way din to ni Lord para mas gawing strong yung relationship namin sa Hampas Loopers. Hindi lang basta rider lang na grupo-grupo, mas maging bold yung pagiging brothers namin o yung relationship namin bilang magkakapatid or bilang magkakaibigan. Hindi lang basta usapang motor at ride lang. So itong Philippine Loop, maliban sa meron tayong goal dito na matapos at maging certified tayo, ay ito rin ang panahon sa haba ng biyahe. Ito rin ang naging way para hubugin talaga ang aming mga pagkakaibigan. Kaya ito ay naging malungkot man ang nangyari sa amin, pero ito ay tinanggap namin ng lubusan ang aming mga pagkakamali sa bawat isa, yung mga kahinaan namin. Magigiveaway kami sa bawat isa. Pag sumusobra, kailangan pigilan. Pag kinukulang, kailangan tulungan. Okay, so malapit na rin naman na. Tuloy na tayo doon sa hotel. Makita na tayo doon at magpapahinga na tayo mga first timers, no? Konting ano na lang yun. Almost nasa pier na rin tayo, yung hotel. Doon na tayo magpapahinga. Kita-kits doon. Naka-exit na ako. Yung hotel natin, nauwi kami dito sa tabi. Nauwi tayo dito sa Ketak. Lakas ng ulan. Actually naka-exit na ako. Sila Lakabik. Ay, din sa Lakabik. May Jan Park. Andun si Bro JM. Lahat mga natutulog sa motor ngayon habang sobrang lakas ng ulan. Ayan lang. Okay.